bago ang lahat ay gusto ko muna i-shoutout si OBS Gaming. Shoutout din kay Denmar Hiang. Shoutout din kay Jairon Habla Arabejo. At syempre, shoutout din daw kay Ricky James Pawig, sabi ni Jess Aspera. Noong mga bata pa tayo ay may mga pangarap tayong hindi ka panipaniwala. Bilang mga bata kasi, ang ating mga imahinasyon ay sobrang napakalawak. Subalit habang tumatanda tayo ay nakakalimutan natin ang mga kakatuwang pangarap na iyon at nagfo-focus sa mas mahahalagang bagay. Pero alam nyo ba, may isang bata noon na nangarap na lumipad gamit ang mga lobo at sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito basta-basta kinalimutan at kanya talaga itong pilit na tinupad. Tunghayan ang kakaibang kwento tungkol sa lalaking lumipad gamit ang mga lobo. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload na mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Napaka-imposible kung iisipin dahil sa cartoons mo lang siguro mapapanood ang mga eksena na lumilipad gamit ang mga lobo. Marahil ang iba nga sa inyo ngayon ay nagsasabi na kalokohan lang ang topic ko na ito. Subalit sa maniwala kayo at sa hindi ay totoo itong nangyari. Bata pa lamang ay pangarap na ni Larry ang lumipad na nakasakay sa mga lobo. Kaya nang magbinata siya ay gusto niya mag-aral para maging piloto. Subalit sinabihan siya ng kanyang magulang na hindi nila siya kayang pag-aralin bilang piloto dahil masyado itong magastos. Kaya lagi na lang siyang tumatambay sa isang airport malapit sa kanila para magtrabaho ng kung ano-ano. Nang medyo makaipon ay sinubukan niyang sumali sa Air Force para maging piloto. Subalit di siya nakapasa dahil sa malabo ang kanyang mata. Noong 1982, sa edad na 33, si Larry ay nakatira noon sa Los Angeles, California at nagtatrabaho bilang truck driver sa isang television commercial production company. Subalit hindi niya pa rin nakakalimutan ang pangarap niya noon na makalipad gamit ang mga lobo. Habang nagmamaneho siya noon ay naisip niya na kung hindi man siya naging piloto ay yung pangarap na lang niyang lumipad gamit ang mga lobo ang gagawin niya. At para sa kanya, iyon na ang tamang panahon para gawin ito. Kaya gumawa siya ng isang plano. Magti-take off siya mula sa bahay ng kanyang girlfriend na si Carol Van Dosen sa San Pedro sa taas na 6,000 hanggang 7,000 feet. Tapos ay magpapatianod sa hangin papuntang northeast sa San Gabriel Mountains at lalapag sa Mojave Desert. Kung susukatin ay lalakbay siya sa himpapawid ng 193 kilometers. Gumastos sila ng girlfriend niya ng mahigit $4,000 para bumili ng 45 weather balloons at 55 helium tanks, CB radio, lawn chair at BB gun. Para mabili niya ang napakaraming lobo at helium cylinders na ito, ay pineke niya ang mga dokumento sa kanyang employer at pinalabas na gagamitin ito sa isang komersyal. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda, isang linggo bago ang kanyang planong paglipad, ang kanyang kaibigan na si Ron Richland ay sinabihan siya na mag-enroll sa skydiving class, pero imbis na sundin ay bumili siya ng parachute. Noong una ay ilang beses siyang pinigilan ng kanyang girlfriend at ng mga kaibigan na wag nang ituloy ang kanyang binabalak dahil lubhang napakadelikado nito. Subalit napapayag pa sila ni Larry na maging crew sa kanyang gagawin. Isang gabi bago ang kanyang tinakdang oras ay abala silang naglalagay ng helium sa mga lobong tagwawalong talampakan ng laki. Nang maghahating gabi ay may pulis na dumating dahil nakita niya ang mga tumpok ng lobong nakatali sa kanyang bahay. Pero sinabi lang ni Larry na gagamitin nila ito sa isang komersyal. Biyernes, noong July 2, 1982, mainit ang panahon at maaliwalas ang kalangitan. Handang-handa na si Larry sa gagawin niya. Sinulatan pa niya ang upuan niya na Inspiration 1 at itinali niya ang mga lobo dito gamit ang mga nylon cables na makakapal. Umabot ng 6 na patong ang mga lobo kaya may sukat na 180 feet ang taas nito mula sa upuan kung saan ito nakatali. Nagtali din siya ng 20 galon ng tubig sa magkabilang bahagi ng upuan bilang pabigat. Nakalimutan niyang maglagay ng seatbelt pero medyo nakaslant ang upuan para medyo nakahiga siya at hindi mahulog.
Ang upuan naman ay nakatali sa kanyang malaking jeep na may mga sako ng buhangin para hindi ito liparin. Bago sumakay ay nagdala siya ng altimeter, CB radio, kamera, BB gun, mapa, first aid kit at nakadala pa siya ng sandwich at soft drinks. Na-delay pa ng 45 minutes bago siya mag-take off dahil bumili pa ang kanyang kaibigan ng life jacket para sa kanya para daw kung sakaling sa dagat siya mapadpad ay hindi siya malunod. Alas 10:30 pagkatapos niyang isuot ang life jacket at parachute ay umupo na siya sa upuan at pinutol ang unang kable. Lumutang siya 100 talampakan mula sa bubong ni Carol. Hindi niya agad pinutol ang pangalawang tali dahil ang plano ay tatawagan pa ni Carol ang Federal Aviation Administration o FAA at ang lokal na airport para ma-inform sila bago tuluyang magpatianod sa hangin. Subalit biglang umihip ang malakas na hangin at naputol ang pangalawang tali. Tinangay naman nito si Larry pataas sa sobrang bilis na pati ang kanyang salamin na suot ay nahulog. Siya ay pumaibabaw sa bilis na 800 hanggang 1,000 feet per minute. Niradyo niya ang kanyang girlfriend sa baba at sinabing nahulog niya ang kanyang salamin at hindi siya makakita. Nagpapanik at takot na takot si Carol para sa kanya kaya nagsisigaw ito sa radyo at pinapababa si Larry. Pero hindi nakinig si Larry at naalala niya na may extra pa siyang salamin na dala at sinuot niya iyon. Pinaalam niya iyon kay Carol at sinabing tinatangay siya ng hangin papunta sa isang lugar na mahamog. Nang makalagpas siya sa mga hamog ay nakita niya ang kagandahan ng lugar mula sa taas. Natatanaw na rin niya ang buong syudad pati ang karagatan. Nakita din niya ang isang private plane na dumaan malapit sa kanya. Sa sobrang pagkamangha ay nakalimutan niyang kumuha ng larawan gamit ang kanyang kamera. Ang totoo, sa buong oras na nasa taas siya ay hindi niya man lang nagamit ang kanyang kamera. Sa sobrang bilis ng kanyang pag-akyat sa himpapawid ay sa loob lamang ng 1 minuto ay umabot na siya sa taas na 500 feet at nakapasok sa federal airspace ng wala pang 2 minuto. Sa loob ng 10 minuto, siya ay nasa 10,000 feet o katumbas ng 1/3 ng taas ng Mount Everest. Samantala si Carol ay radyo ng radyo kay Larry at sinabi pa nito na natagpuan nila ang nahulog nitong salamin at pinakiusapan siyang bumaba na. Sumagot naman si Larry na bababa siya pero matagal na daw niya itong pangarap kaya hindi daw siya basta susuko na lang. Nang lumagpas siya sa 16,000 feet ay nakaramdam ng pag-aalala si Larry dahil hindi niya alam kung hanggang gaano kataas siya kayang liparin ng mga lobo. Dahil doon ay sinimulan niyang barilin ng bibigan ang isang lobo at tumigil ng bahagya ang kanyang pag-angat. Kaya nagpaputok pa ulit siya ng isa pa at isa pa at isa pa at paunti-unti na nga siyang bumababa. Ngayon, ang mga problema ay unti-unti na niyang nararamdaman. Una dito ay ang altitude sickness dahil ang tao kasi ay nagsisimulang makaramdam nito kapag umabot ka sa taas na 8,000 feet. Dahil umabot si Larry sa doble nito ay nakakaramdam si Larry ng hirap sa paghinga dahil masyadong manipis na ang oxygen level sa altitude na ganoon at nahihilo na rin siya at pati ang kanyang pag-iisip ay naaapektuhan na rin. Ang temperatura din sa taas na yon ay negative 15 degrees Celsius. Kahit na ang kanyang buong katawan ay namamanhid na sa malayelong lamig, ay nasusunog naman ang balat niya sa matinding sikat ng araw, lalo pa at mas malapit na siya dito. Ang masaklap pa ay nasa altitude siya ng karaniwang dinadaanan ng mga eroplano, kaya pwede siyang mabangga ng isa anumang oras. At ang pinakadelikado ay tinatangay siya ng hangin papuntang kanluran, direkta sa karagatan at mismong koridor o daanan ng mga eroplanong umaalis at dumarating sa Los Angeles International Airport. Doon siya nagumpisang tumawag ng Mayday gamit ang kanyang radyo. Ang distress signal na yon ay narinig naman ng CRIS Radio Emergency Associated Communication Team sa Corona, California. Ang operator na nakatanggap ng distress signal ay nagtataka at di makapaniwala dahil sa sinabi sa kanya ni Larry na siya ay lumulutang sa ere sa taas na 16,000 feet gamit ang mga lobo. Kahit nag-aalangan ay patuloy pa rin na nakikipag-usap sa kanya ang operator. Samantala ay may 2 eroplanong dumaan ang nakakita kay Larry at tumawag sila sa LAX at FAA. Noong una ay hindi rin sila naniniwala. Subalit nang sinubukan nilang iset ang radar sa location ni Larry ay nakita nila ito at sinundan sa radar. Nang mga oras na yon ay 7 lobo na ang nabaril ni Larry at magbabaril pa sana siya ng isa nang biglang umihip ulit ang malakas na hangin kung kaya nahulog ang kanyang bibigan. Wala siyang nagawa kundi tingnan na lang ang bibigan na bumabagsak at ganon-ganon na lang
ay wala na siyang magamit para magpaputok ng lobo para makababa. Buti na lang ay saktong-sakto lang ang mga lobong napaputok niya para unti-unti siyang bumaba. Inabot siya ng 1 oras para marating ang 2,000 feet. Subalit habang papalapit siya sa lupa ay biglang bumilis naman ang pagbulusok niya pababa dahil sa mas malakas na ang hatak ng gravity. Dali-dali niyang pinutol pa isa-isa ang mga tali ng galon ng tubig para bumagal ulit ang kanyang pagbagsak. Nang papalapit na siya sa lupa ay doon na siya nakaramdam ng takot. Takot siya dahil baka sumabit siya sa mga kable ng kuryente o bumagsak sa bubungan ng mga bahay. Sinubukan niyang palihisin ang upuan papunta sa nakita niyang malawak na lote. Subalit ayaw talagang lumihis ng kanyang pagbagsak. Tinatawagan niya ang kanyang crew sa baba gamit ang radyo at tumawag naman sila ng 911 para sumaklolo. Doon ay nagsimulang sinundan ng mga pulis si Larry. Inabangan nila ang himpapawid at sinundan kung saan ito babagsak. Ang kinatatakutan ni Larry ay nangyari nga dahil sumabit siya sa kable ng mataas na voltahe ng kuryente. Mabuti na lang at yung nylon cord ang sumabit kaya hindi siya nakuryente. Kailangan niyang mag-antay na nakasabit doon habang pinuputol pa ng mga elektrisyan ang power ng kuryente. Nagkaroon tuloy ng 20 minutes na brownout sa mga kabahayan ng Long Beach. Sa kabuuan ay umabot ng ilang oras at 3 milya pataas ang nilipad ni Larry. Subalit nilipad niya lang mula San Pedro papuntang Long Beach, isang city ang layo mula sa kanyang launch site o may katumbas na layong 10 miles. Nang makababa na si Larry sa pagkasabit sa kable ay sinalubong siya ng mga bata na sobrang excited na makita siya. Halos lahat ng mga tao ay nagsilapitan para malaman kung anong meron at may kumusyon. Nag-autograph pa si Larry sa mga natitirang lobo at pinamigay din ang kanyang upuan sa isang bata. Inaresto naman siya ng mga nag-aantay na kapulisan pagkatapos noon. Habang nakaposas at sinasakay sa patrolya, ay tinanong siya ng isang reporter kung bakit niya ginawa iyon. Sinagot niya ito ng bilang tao, hindi niya kayang manatiling nakaupo lang. Pinalaya din siya ng mga pulis dahil wala silang kasong maisampa sa kanya. Sumikat siya at naging laman ng mga balita. Marami ang gustong ma-interview ang taong natupad ang nakakalokong pangarap. Lumabas siya sa sikat na late night talk show na The Tonight Show kung saan in-interview siya ni Johnny Carson. Pumunta din siya sa New York para lumabas sa Late Night with David Letterman. Nalaman niya na kung nagpatuloy siya sa pag-angat at umabot sa 50,000 feet ay naging ice candy ang labas niya. Buti na lang daw at naisipan niya agad na paputukin ang lobo sa taas na 16,000 feet. Pinagmulta din siya ng FAA ng $4,000 sa violation ng US Federal Aviation Regulations, kagaya ng pagpapalipad sa area ng airport traffic na hindi nakikipag-ugnayan sa traffic control. Nag-apila si Larry at binabaan ang penalty ng $1,500. Ilang taon ang lumipas, ang kanyang upuan ay nakadisplay na sa isang museum. At noong 2014 ay hiniram ng San Diego Air and Space Museum para sa isang exhibit. Marami ang na-inspire ni Larry sa buong mundo at marami ang sumubok din na gawin ang ginawa niya. Sa mga pare-parehong tanong kay Larry sa mga interview, paulit-ulit lang din ang sagot niya. Ang ginawa daw niya ay isang bagay na kailangan niyang gawin bago siya mamatay. Dahil pangarap daw niya iyon mula pagkabata pa. At kung hindi niya ginawa iyon, sigurado daw naging isang malaking katatawanan ang buong buhay niya. Ang pagtupad ni Larry sa kanyang kakaibang pangarap ay masasabi nating kamangha-mangha dahil ang iba sa atin ay madaling sumuko. Nangangarap tayo pero sa oras na maisip natin na mukhang imposible ito ay basta-basta na lang natin itong tinatalikuran. Pinatunayan ni Larry na isang malaking kalokohan man ang kanyang pangarap. At marami man ang natatawa sa kanyang nais gawin, ay kailangan niya pa rin itong abutin dahil ang kanyang pangarap ay ang tanging magbibigay sa kanya ng kaligayahang matagal na niyang inaasam. Kaya kapag may mga taong pinagtatawanan ang pangarap mo, ay huwag niyo silang pansinin dahil ang pangarap mo, kakaiba man at nakakatawa sa isip ng iba, ay isa namang gintong tropeyo na magbubuo sa buong pagkatao mo. Over. Good morning, I can hear you. Okay, evidently I lost my glasses. Lord, Larry, cut him down. You gotta come down if you can't see. Cut him down. I've got my other glasses. I can see perfectly, don't worry. You copy, over. I copy. Are you sure you're okay? There's planes up there. We can hear them. Are you okay? I'm okay. I'm going through a thin fog layer, over. My altitude's 1,500 feet. See marine line right now. Okay,
you can see marine lamps. They're heading toward, oh my God, they're going towards the ocean already. Hey, everybody that here says to cut it and get down now. Cut your blues and come down now. Everyone wants you down now. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!